Umagang ito, then nakita ko itong t-shirt na ito. Nabasa ko po rito yung salita na first step. Meron akong mensahe na nabuo, pero nung nabasa ko po ito, merong nag-strike sa akin. Nag-strike po sa akin yung first step. At sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mga confirmation. At habang may kausap ako na tao, narinig ko, sabi niya, alam mo, tama na dapat yung unang hakbang ng isang tao ay tama. So, first step. At sabi ko, Lord, thank you. Pwede pa bang isa pang confirmation? At habang kami nagbabiyahe, dito sa Galas, meron akong nakitang isang business na ang kanyang pangalan ay First Step. Sabi ko, wow, thank you, Lord. So, merong confirmation. At ngayong umagang ito, ang pamagat ng ating pag-usapan ay taking our first step. Alam nyo, mahalaga po sa buhay po ng isang tao yung unang paghakbang. Sino po rito naging sanggol? Sanggol. Sanggol. Wala po sigurong nandito na nung isilang siya ay tumakbo ng bigla, tumakbo doon sa may kusina at kinuha ang plato at nagbukas ng ref at kinuha ang laman ng ref, kinain niya. Wala naman po sigurong ganon. Dahil kapag ang isang sanggol isinilang, magbibilang muna ng ilang mga buwan bago siya makalakad. Minsan taon pa nga eh. Taon. Dahil siya ay tinuturuan na maglakad at habang siya ay nakakalakad, alam nyo, yung mga magulang dito, sino rito yung mga magulang? Magulang, no? Okay, no? Hindi yung magulang na, magulang ka, no? Yung magulang. Napakahalaga po sa isang magulang na makita niya yung unang paghakbang ng kanyang mga anak. Tama po ba yon? Yung mga magulang. Kaya nung nakita ko na humahakbang na si Clarence at parang gusto kong alalayan pero sabi namin, sige, pabayaan mo maihakbang niya yung kanyang mga paa. Kaya ngayong umagang ito, taking our first step. At ang ating foundational text ay matatagpuan dito po sa Proverbs 1 verse 7, dito po sa MSG Bible Translation. At alam nyo, natutuwa po ako nung water baptism dahil, Pastor, ano pong ginawa nyo doon? Ang ginawa po namin doon, pagdating ko doon ay mga alauna na, no? Mag-aalauna na. Ang ginawa po namin doon ay kumain, pagkatapos nagkaroon ng gathering, pagkatapos Pastor? Kumain ulit, at nagkaroon po ng fellowship, nagkaroon po ng paglatag po anong kahalagahan ng water baptism, at ano pong ginawa niyo ulit, Pastor? Kumain. At, Pastor, puro pagkain, no? Kaya nga, yung announcement po na ito po ay free, ito nandoon. Kaya magkakaroon po ulit tayo ng ikalawang pagkakataon ng water baptism, paghandaan po natin. Paghandaan po natin yon, okay? Proverbs 1 verse 7, MSG Bible Translation. At ang sabi po rito, start with God. Start with God. Sa lahat po ng gagawin mo sa buhay mo, meron kang decision, start with God. Sa lahat po ng gagawin mo sa buhay mo, meron kang business, start with God. Amen? Amen po ba? Parang tatatlo na lang yung tao. Okay. Start with God. The first step in learning
is bowing down to God. Only fools thumbs their noses at such wisdom and learning. Kaya nga, sabi dito, start with God, the first step. Kaya nga ngayong umagang ito, taking our first step. Tatlong bagay lang, mabilis lamang po ito. Okay, hindi ako binigyan ng oras. Anong big sabihin nito? Wala tayong kasunod eh. Okay? Di bali, meron naman tayong 18 fellowship ngayon. Kahit umabot tayo ng alas 4, okay lang. Tatlong bagay lang. Taking our first step. Una po, na share ko ngayong umagang ito ay first step in learning. Sino po rito, alam niyo, ang sanggol, babalik ako dun sa sanggol ulit. Ang sanggol, nung siya isilang, wala siyang alam. Tama po ba? Amen. Wala pong isinilang dito na pagkapanganak sa kanya, kinuha ang cellphone, naglaro ng Candy Crush, no? Kinuha ang cellphone, nag-ML, no? Walang ganon. Ibig sabihin lahat yan natututunan habang siya ay lumalaki. First step in learning. At alam nyo, ang mga tao po na willing na matuto ay yung tao na merong karakter ng humility. Amen. Amen? First step in learning is humility. Ito yung unang bagay. Alam niyo po yung prayer ng isang tao na gustong matuto. Sino rito inaamin niya mula nung siya ay nag-aral hanggang siya ay graduate o kung hindi man natapos ay meron siyang maraming natutunan. Taas ang kamay. Yung maraming natutunan sa buhay. No? Lahat po tayo. Maraming natutunan. Maraming natututunan at ang pagkatuto, ito po ay tuloy-tuloy. Amen po ba? Ang learning process, ito po ay tuloy-tuloy. Ang sabi rito sa Psalm 25 verse 4, show me your ways, Lord. Teach me your path. Sabi po rito, ituro mo sa akin ang iyong kalooban. Ito po yung panalangin ng isang tao na gustong matuto, gustong mapalapit pa sa Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Amen? Ito po yung prayer po ng tao na gustong-gustong matuto. Amen. Lalo na sa salita ng Panginoon. Proverbs 18 verse 15. Proverbs 18 verse 15. Paano mo malalaman sa school ang mga matatalino? Paano mo malalaman sa school, mga estudyante? Sino po rito mga estudyante? Taas ang kamay. Okay, estudyante. Ate Mercy, nagtaas kayo ng kamay? Ay, yung apo nyo. Okay. Kasi akala ko, estudyante rin po kayo. Okay. Paano mo malalaman na matalino yung isang estudyante? O kaya sabihin natin, siya ay nakakaangat doon sa ibang mga estudyante. Nakikita po yan sa kanyang mga marka, mga grades. Tama po ba? Tama po ba? At ang sabi rito sa Proverbs 18:15, sabi po rito, intelligent people are always ready to learn. Amen? Ang mga matatalinong tao ay handa pong matuto. Ako po, pagdating po sa ang lolo ko po ay isang magaling sa construction. At kayang bumuo ng bahay. Ano nangyari sa inyo, Pastor? Pagka merong gawain sa bahay, pagka sinabi ni Ate Rachel,
yung patungan ng rice dispenser, ayusin mo. Sabi ko, Chester, ilabas ang martilyo, ilabas ang pako. At pagkatapos ko mabuo, sabi niya, ano itong nagawa mo? Bakit? Kasi yung pinaayos ko, lalong nasira. Yung, yung patungan ng rice dispenser na medyo tagilid. Sabi niya, tapos lalong umangat, lalong tumagilid. Sabi ko, isandal mo na lang yung rice dispenser doon sa pader para hindi matumba. At pagdating po, no, alam nyo, pero dahil willing ako na matuto, at pagdating po sa mga ganon, no, natututo ako. At pagdating naman sa mga kuryente, no, pagka kuryente naman ang pinag-uusapan, no, merong mga wire na nabalatan, minsan paghugot ko nung plug, naiwan yung dalawang parang metal dun sa saksakan. Sabi ko, Ate Rachel, halika. Sabi ko, bakit? Naiwan yung metal dun. Anong gagawin ko? Sabi niya, bunutin mo. Makukuryente ako. At sabi niya, sige, ako na lang. Ganun lang pala yun. Basahan lang. Sabi ko, ganun lang pala yun. Basahan lang. At unti-unti, natututo. Alam nyo, intelligent people are always ready to learn. Ang isang tao na matalino ay nagsimula siya sa pagkatuto. Amen? At sabi po rito, their ears are open for knowledge. Sino po rito sa buhay niya ay meron pa siyang gustong matutunan? Taas ang kamay. Amen? Taas ang kamay. Kaya nga, alam nyo, ako, to be honest, hindi ako marunong magmotor. Pero ngayon ay hindi pa rin marunong. Hindi, unti-unti ay natututo. At ang susunod, no, sabi ni Kuya Mike, sabi niya, pag pinayos mo yung driver's license mo, isama mo na yung 4 na gulong. Amen. Sabi ko, okay yan. No? At ibig mo sabihin, handa tayong matuto. At minsan, kapag merong itinuturo ang Diyos po sa atin, minsan masakit. Amen po ba? Minsan, masakit kapag merong ituturo sa iyo si Lord. Minsan, masasaktan ka. Pero dahil kung yun ang kaparaanan para ka matuto, tatanggapin mo ito. Amen? Sino rito gustong matuto? Taas ang kamay. Sino rito willing na masaktan pagka tinuturuan? Taas ang kamay. Amen. Doon sa subject namin na typing nung college. Sino rito nag-aral ng typing? Okay, sa Ate Maricar, no? Sino pa? Sige, taas ang kamay. Typing. O si Kuya Mike, nag-typing din po kayo? At yung typing namin, kung maalala ninyo, yung 2 kamay, ito, ilagay sa home key. Ilalagay mo ito sa mga letra, hindi ko na matandaan yung mga letra, at lumingon sa kanan. At i-type halimbawa, i-type ang word na speaker. Ita-type mo yun at hindi ka nakatingin. Hindi ka nakatingin. Meron doon sa amin, kasama namin, dahil medyo nandaya siya. Ginawa niya, tumitingin siya. Ang haba ng pamalo nung professor namin, diyan kay Gagawad Eric, abot eh. At pagka lumiyong ka sa kaliwa, may palo. At alam nyo, ganun po yan. Kapag merong itinuturo sa atin, si Lord, na minsan, parang umaaray tayo. Pero kung yun ang paraan para tayong matuto, si Lord hindi titigil sa buhay po natin. Amen? Pag sinabi ni Lord, lalo na sa mga
mga kabataan na sabihin natin, nagkakaroon ng addiction, tigilan mo na yan, minsan masakit. Amen? Kapag ka sa isang relationship na kung saan pagkasabi ni Lord na hindi tama yan, minsan masakit. Lord, mahal ko yung taong yan eh. Bakit sabi niyo hindi tama? Kung mahal tayo ni Lord, mahal tayo ng Panginoon, tayo po ay kanyang tuturuan. Amen? Kung mahal mo ang iyong mga anak, tuturuan mo ang iyong mga anak. Kung mahal mo ang iyong kapatid, itatama mo rin pagka merong mali. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Kaya nga, if you want to learn, be humble. Amen? If you want to learn, be humble. Kaya nga, alam niyo yung salita na disciple? Disciple. Ito po ay noun. The noun disciple comes from the Latin word discipulus. Alam niyo po ibig sabihin ng discipulus? Ito po ay student, learner, or follower. Amen? Ulitin ko po, ang word na disciple, ito po ay galing po sa Latin word na discipulus. Nang ibig po sabihin ay student, learner, or follower. Sino po rito? Sinasabi niya, siya ay disciple ni Jesus. Amen? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Sige, yung parang proud ka na ikaw ay disciple ni Jesus. Taas ang kamay. Amen? Hallelujah. Ang tawag din po sa atin ay student, learner, follower. Amen? Kasi pag di ka nagtaas ng kamay, kanino ka disciple? Amen? Dalawa lang yan. Ikaw ba ay disciple ni Jesus o ikaw ba ay kaninong disciple? Amen? Taking our first step. Number one, first step in learning is humility. At number two, taking our first step in living a righteous life. Ito po yung nais ng Diyos po sa atin na tayo po'y mamuhay ng merong katwiran, merong kabanalan. At sabi po rito sa Romans 6:16, sa Amplified Bible, do you not know that when you continually offer yourselves to someone to do His will, you are the slaves of the one whom you obey, either slaves of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness, right standing with God. Kaya nga, alam niyo po, kung merong unang-unang hakbang para tayo po ay makapamuhay ng merong katwiran at kabanalan, ito po ay obedience. First step in living a righteous life is obedience. At ang first step para ikaw ay makagawa ng kasalanan ay disobedience. Tama po ba? Ang first step din para ikaw ay makagawa ng kasalanan ay disobedience. Alam niyo po, yung nangyari kila Adan at Eva, nandun po yung unang pagkakataon ng pagsuway. At doon din po yung unang pagkakataon ng tao ay nagkasala. The first step in living a righteous life is obedience. Amen? At basahin ko lang po itong Romans 5:18 hanggang 19. Sabi po rito, at kung paanong ang pagsuway ng isang tao. Alam niyo po yung mga magulang, babalik po ulit ako doon sa mga magulang, wala pong natutuwa na magulang na pagka ang kanyang anak ay sumusuway. Amen. Sino po rito, mga magulang na natutuwa kapag ang kanyang anak ay sumusuway? Pagka tinawag mo, anak, magsaing ka na, mamaya na. Anak,
bumili ka ng mantika, umaatak pa ako. Mamaya na, anak, kakain na tayo. Nay, nandito na ako sa lamesa. No? Nauna na akong kumain. No? Pagka ganun, no? Pero kapag merong iniutos ang magulang, minsan merong pagsuway. Sino rito, inaamin niya, nung siya ay nasa kabataan pa, kung ikaw ay, merong pagsuway. Sumuhay sa kanyang magulang. Mantas ang kamay. Sumuhay. Alam niyo yung naalala ko, na sinuway ko sa magulang ko, sabi nung nanay ko, Celso, mag-igib ka ng tubig. Saan po ako mag-igib? Ang layo nung igiban ko ay mula rito hanggang Matimyas. Malayo, hanggang Matimyas. Dahil sa probinsya ganun, malalayo ang mga poso kasi doon ang tubig medyo hindi maalat. Kaya doon pagka nagluto, hindi mo na kailangan ng asin, may alat na yung tubig. Hindi mo. At dahil sabi ko, malayo naman yun. Meron ding isang poso na ang layo ay siguro mga 2 kanto lang mula rito sa sa Panay, Mindanao. Sobrang lapit. Pero ang tubig maalat. Sabi ko, doon na lang ako sa malapit. Umigib ako. At di ko sinabi, doon ako umigib sa malapit. Nung inom na, bakit ang tubig iba lasa? Saan ka ba umigib? Doon sa malapit. Bakit hindi ka umigib doon sa malayo? Malayo po Nakakapagod. Kaya, sa buhay po natin, minsan pinipili po natin yung mga shortcut sa buhay po natin. At minsan, kapag ikaw ay nagsushortcut, minsan tayo po ay napapahamak. Amen? At ang nais ni Lord, kung ano yung sinabi niya, doon lang tayo sa tamang direksyon ng buhay. Sabi po rito, Romans 5:18 to 19, at kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Alam niyo po, yung kasalanan ng pagsuway nila Adan at Eva, ito ay namana po natin. Pero sa panahon na tinanggap natin si Jesus, amen, ang kasalanan na yun ay binura ni Lord. Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao, ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sino po yung tinutukoy po rito? Si Jesus. Amen? Ang matuwid na ginawa ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Hallelujah. Kaya nga, nakakadalawa na tayo ngayong umagang ito, taking our first step. Una po, first step in learning is humility. Kung gusto mong matuto, kailangan meron kang attitude of humility. Alam niyo yung taong ayaw matuto, ganito lagi ang sinasabi niya, alam ko na yan. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Anak, gawa ka ng assignment mo, turuan kita. Nay, alam ko na yan. Anak, mag-review ka. Dahil bukas, meron kayong final exam. Nay, alam ko na yan. Paglabas ng score niya, sabi ng nanay, alam ko na rin yan, na ang score mo ay 5 out of 50. Dahil hindi ka nag-aaral. Hindi ka nag-aaral. Kaya nga, mga kapatid, first step in learning is humility. Number 2, first step in living a righteous life is obedience. At itong pangatlo, alam niyo po, dito tayo tumatakbo ngayon, na kung saan tayo po ay magsusoul winning. Sino po rito natutuwa
na tayo po ay nasa proseso ng pagsusoul winning. Pastor, hindi tayo lumalabas. Yes. Pastor, nandun lang tayo sa Google Meet. Paano po yung sinasabi na nagsusoul winning tayo? Nasa proseso po tayo ng soul winning. Sapagkat number 3, first step in soul winning is prayer. Parang aapat lang yung nag-agree sa akin. First step in soul winning is prayer. Pastor, meron bang biblical na support yan? Tignan po natin ang sinabi po ni Apostle Paul dito sa Romans 10:1. Romans 10:1. Sabi po rito, mga kapatid, ang pinakananais ko at idinadalangin sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Amen. Amen? Anong ginagawa ni Apostle Paul? Sabi niya, ang kanyang pinakananais na maligtas ang Israel. Pero anong ginagawa niya? Sabi niya, idinadalangin sa Diyos. Kaya nga, first step in soul winning is prayer. May tanong po ako, sino po rito, sagutin lamang po natin ng honest na sagot. Sino po rito merong pinapanalangin na 3 tao, taas ang kamay? Amen, amen. Yung di nagtaas ng kamay, Pastor, hindi po 3 tao pinapanalangin ko. 4 na tao. Hallelujah. Pastor, hindi po 3 pinapanalangin ko, 5 tao. Amen. At alam nyo, meron ako nakilala na isang nag-OJT at sila po ay merong basketball team. At syempre, sinabi ko kay pamangkin, merong basketball team na bago, targetin natin ito, at meron kaming mission. Hallelujah. Magagamit ang basketball team. Ang tanong sa akin, nung OJT, sabi niya, Pastor, naglalaro po ba kayo ng basketball? Ang sabi ko, upo, naglalaro ako ng basketball. Pero ang gusto ko, dahil 10 yung tao, tig-isa tayo ng bola. Kasi mahirap, 10 tayo, tapos isa lang yung bola, nag-aagawan, nagkakasikuhan. Ang basketball ay isa lang po talaga ang bola. Kaya nga, mga kapatid, 3 bagay po ito. Taking our first step, ano ulit yun? Una po, first step in learning is humility. Number 2, first step in living a righteous life is obedience. At ang pangatlo po, first step in soul winning is prayer. Amen? Hallelujah! Tayo po tayong lahat ngayong umagang ito.